Kapansin-pansin ang matinding pagbabantay ni Bimbi sa kasuotan nito. Kulang na lang talaga aminin nila sa publiko what's going on between them, right? So, tao na nakikita niyang ginagawa niya, it doesn't matter. Basta ang kanya pong purpose is to protect Miss Raisa May Dizon. Abay, tila baga si Mr. Bimbi Aquino yap lang ang binigyan niya ng karapatan na gawin ito para sa kanya ng live. So, yun ang ating pag-uusapan maya-maya lang. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Bago tayo magpatuloy, let's watch this short video clip. So, eto na, no? Ang plot twist sa Itbulaga stage, kung nanonood ka ng live broadcast ng Itbulaga at gising ang third eye mo sa mga subtable romantic cues, hindi mo pwedeng palampasin ang particular na eksenang ito. On-screen, nakatayo si Bimbi Yap at si Raisa May Dizon, katabi si Karen Ice, Troop Miles Ocampo, at ang buong Dabber Cards roster. Business as usual, dapat masayang banter, segment hosting, at ang classic Itbulaga chaotic energy. Pero habang naka-on ang live broadcast button, may sariling slide or may sariling side plot na nagaganap sa background ng stage center. No, kaya hindi naman naka-crop top si Raisa May Dizon, pero kapansin-pansin ang matinding pagbabantay ni Bimbi sa kasuotan nito. Pilit niyang ibinababa ang damit ni Raisa para masigurong walang maging wardrobe malfunction. At igit sa lahat, para siguraduhin hindi masisilipan ang kanyang pusod o anong parte ng kanyang tiyan. Sa mata kasi ng netizen at Gen Z viewers, hindi to basta-basta friendly gesture. This wasn't just kuya energy or random politeness. The subconscious effort, the repetition, and the intense focus on Raisa's comfort gave major protective boyfriend energy. So sinasabi nga nila na ang galawan daw netong si Bimbi at si Raisa, kulang na lang talaga aminin nila sa publiko what's going on between them, right? So, ano nga ba yung anatomy of the scene? Ano ba ang totoong nangyari upang ganap na maunawaan kung bakit nag-viral ang topic na saninang matinding kilig overload ang eksenang ito ay kailangan i-dissect muna natin yung micro-gesture at spatial awareness na ipinamalas ni Bimbi sa gitna ng live show. Ito na, ang micro moments sa gitna ng live broadcast, the upfront awareness, hindi siya sinabihan pero kusa niyang ginawa. Sa live television, karamihan ng host ay nakatutok sa camera sa teleprompter o nagsasalita sa mic. Pero si Bimbi, ang primary focus ng kanyang peripheral vision, yung dito sa gilid ng mata niya, ay si Raisa May. Hindi humingi ng tulong si Raisa at wala rin siyang sinabi. Ang ibang host, pure instinct ang nag-kick in kay Bimbi. So, yung kanyang repeated adjustment gesture, hindi lang tuminsang pag-aayos nung nararamdaman niyang medyo umaangat o tumataas yung t-shirt blouse si Raisa habang nagje-gesture o gumagalaw sa stage. Agad na inabot ni Bim ang taylayan ng damit nito at pilit na ibinababa. Kaya ang dami po talagang nag-react dito eh. The non-crop top paradox. Itong pinaka-highlights ng buong senaryo. Normal length ang garment naman na suot ni Raisa. Walang imminent danger na makikita ang anumang restricted view. Pero sa utak ni Bim, kahit 0.01 cm lang ang chansang mag-expose ang pusod o balat ni Raisa, unacceptable yun. Ang ganitong uri ng hyper-awareness ay kadalasang nakikita lamang sa mga taong may malalim na personal affection at possessive protective instinct sa kanilang partner. Tandaan natin yan, diba? Na parang si Bim sobrang attentive siya dun sa pangangailangan ni Raisa. And of course, the Gen Z psychological decode. Bakit jowa move ang galawang ito? Sa Gen Z dating dictionary at romantic trope hierarchy, may specific behavior na nagde-democrate sa pagitan ng just friends, kuya zone, at low-key main character romance. So ngayon, i-breakdown natin kung bakit pasok na pasok sa banga si Bimbi sa green flag royalty category sa ginawa niyang ito.
Siyempre, yung una, yung tinatawag na casual side eye, hyper-vigilant physical protections, safe distance standing, unconscious wardrobe checks, and lap of mishap. Yung prioritizing the comfort over camera angle. Kahit ano pang sabihin ng ibang tao na nakikita niyang ginagawa niya, it doesn't matter. Basta ang kanya pong purpose is to protect Miss Raisa May Dizon for wardrobe malfunction, 'di ba? Yun yung tinatawag na the act of service plus physical touch combo. Kasi meron tayong tinatawag na 5 languages when it comes to to love, 'di ba? Kapag pinagsama mo ang act of service, yung pag-aayos ng damit para hindi mapahamak sa camera at gentle physical touch, ang mag-iingat, ang may ingat na paghawak ng damit nang hindi nagiging intrusive. Ang resulta ay tinatawag na soft affection. Hindi ito mukhang pilit o stage dahil ginawa ito sa gitna ng live television kung saan milliseconds lang ang liway mo bago ka mapansin ng libo-libong manonood. Biruin mo yung seconds na yon, nakuhanan pa ng camera, 'di ba? Ibig sabihin pala kapag hindi rin nakabuton yung camera kasi parang kay Bimin, it doesn't matter kung nakapokus ba yung camera sa kanila kasi kung fan service lang yung ginagawa nila, hindi lang ganun ang gagawin ni Bim. Kahit gagawin niya yun kapag may camera. Pero hindi eh. Parang lang, subtle lang na nadaanan lang siya, 'di ba? And of course, syempre, yung aura ng protection and spatial possession. The Gen Z Parklands, kapag ang isang lalaki nakatayo sa tabi ng isang babae at patuloy na nakatutok sa posture at alignment ng damit nito, ninanavigate niya ang tinatawag na personal aura space. Bimbi was effective telling the cameras and the public subconsciously, I am shielding her. Itong classic archetype ng golden retriever boy meets soft protective partner, So, zero camera awareness. Umaga parang hindi siya aware na meron palang mga camera na umiikot at nakikita. Kaya naman tinatawag na unscripted sincerity, di ba? Kapag ang isang celebrity nagpapapansin lang o gustong mag-trend, gagawin nila ang gesture habang nakatingin sa camera lens o habang tumatawa para makita ng audience. Si Bimbi ay walang pakialam sa main framing ng camera. Ang attention niya ay 100% nasa outfit at kinaroroonan ni Raisa May. Ang kawalan ng clout chasing vibe sa galaw na ito ang mas lalong nag-elevate ng kilig factor sa 100%. So, sa fan reaction and social media sentiments, ang pagsabog ng Bimsha ship matapos maipalabas at maklip ng netizen ang sandaling ito sa TikTok, Facebook Reels at X, formerly Twitter, ay hindi na napigilan ng pagdagsa ng edits at breakdowns. So, kaya naman syempre, may mga top comments and sentiments category. Sabi dyan, iba ang titig at bantay, pinansin ng netizen na bihira sa mga lalaking celebrity sa kanilang henerasyon ang magkaroon ng ganoong klaseng natural na chivalry na hindi mukhang maarte o awkward. Kahit hindi cropped up, nag-aalala pa rin. Naging running joke at meme source ang katotohanang napaka-conservative ni Bimbi para kay Raisa. Ang mindset, if it stretches by an inch, it must be pulled down, no? Gentleman by nature, protective by choice. Pinakita rin ito ng manonood na paghanga sa pagpapalaki kay Bimbi ay pinagsama rito ang natural na pagiging well-mannered at tila special treatment na nakalaan para kay Raisa May. And of course, syempre, pinakita niya rin yung main character energy, ang evolution ni na Bimbi at Raisa upang lalong mapahalagahan ang kilig factor na moment na ito na kailangan tignan ang historical context ng dalawa sa Philippine culture. So dito po, pareho kasi silang lumaki sa harap ng publiko kaya talagang kilala sila, 'di ba? Ng lahat ng mga Gen Z man yan, Alpha man yan, Millennial man yan, parang kilalang kilala silang dalawa. And of course, yung kanilang detailed psychological breakdown, nasaan ang kilig point? Bakit nga ba nawawala ang puso ng mga manonood kapag nakakakita ng ganitong uri ng galaw? I-analyze natin ang mga psychological hooks ng eksenang ito, 'di ba? So, ito yung tinatawag na unconscious priority principle. Kapag ang isang tao ay nakapokus lang sa seguridad at dignidad ng kanyang kasama nang hindi kinakailangan magsalita, pinapakita nito ang kanyang utak ay nakawire para pangalagaan ng taong yun, 'di ba? And the contrast sa maingay, chaotic at energy sa kapaligiran ng Itbulaga kung saan ang lahat ay sumasayaw, tumatawa, nagjo-joke, ginagawa ni Bimbi ang isang maingay na katahimikan.
naman. Ang contrast na ito ay nagpapalabas ng romantic cinematic beat ang nangyayari. And of course, nagpo-possess din siya ng pagiging possessive chivalry in a healthy way. Pangit kasi yung sobrang possessive naman. Mayroong manipis na linya na sa pagitan ng pagiging controlling at pagiging gentleman. Ang ginawa ni Beam ay 100% gentleman protection. Walang halong pagbabawal, walang halong paninisi, kundi purong protection lamang laban sa anumang posibleng hindi magandang anggulo sa camera. Kaya ang final verdict natin, ang rating, ang galaw na ipinamalas ni Beam kay Raisa May habang naka-on ng live sa buto ng Bitbulaga, hindi siya basta-basta. Hindi siya basta accident or simpleng friendly gesture. Ito isang certified top tier low-key romance moment na nagpakita ng high IQ as fashion.